Una sa lahat, barilan sa presinto sa Carmona, Cavite. Pulis laban sa inakusang trespasser. 2 patay, kabilang ang mismong nagumpisa ng pamamaril. Ang buong detalye kung tayo na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Negosyanteng si Atong Ang at Gretchen Barreto tuturing ng suspect sa kaso ng mga missing sabongero. Investigasyon dyan, wala raw sisinuhin. Bagong revelasyon ni alias Totoy, meron daw mga pulis sa sangkot din sa pagkawala ng mga sabungero. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng mga smuggled umanong karne ng baka, peking duck at bacon nasabat sa Manila. Habang sa Paranaque, kahon-kahong vape products na hindi rehistrado ang nasabat. Nanay na walang kamalay-malay, patay ng aksidenteng mabaril ng kanyang anak na naglilinis ng shotgun. Interior Secretary John Vic Remulla gusto raw ng kapangyarihang mag-suspend ng klase. Payag ba riyan ang Pangulo? Lagay ng panahon bukas, alamin sa mga lugar na magiging maulan. At Broadway superstar na si Lea Salonga, kauna-unahang Pinay na malalagay sa Walk of Fame. Atong Ang at Gretchen Barreto, tinuturing na raw ngayon ng DOJ ng mga suspect sa pagkawala ng mga sabongero. Kasabay niyan, inamin na malapit ni Ang na malapit siya dati kay alias Totoy, pero nangikil raw ito sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ang punot dulo talaga nito, pera. Nasabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa. Mensahe ng negosyanteng si Atong Ang sa kanyang dating empleyado na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sa panayam ng News 5 kay Totoy, diretsahan niyang pinangalanan si Ang bilang isa sa 3 mastermind sa pagkawala na mahigit 100 sabongero. Patay na raw yan lahat at itinapon sa Taal Lake. Kanina, nagpa-press con si Ang para pasinungalingan ang mga paratang sa kanya ni Totoy. Basa ko sa kay Dondon, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Kanina, sinampahan ng kampo ni Ang si Totoy ng patong-patong na kaso. Kabilang ang grave threats, grave coercion, slander, incriminating against innocent persons, at conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of persons. Damay rin sa reklamo ang dating empleyado ni Ang na si Alan Bantiles o alias Brown. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Sa sinumpaang salaysay ni Ang, ikinuwento niyang tinawagan siya ni alias Brown para sabihing bayaran niya si Totoy ng 300 million pesos. Separation pay raw ito ni Patidongan mula sa pagsaserbisyo niya sa farm ni Ang. Dagdag pondo rin daw ito sa mga kinakaharap niyang kaso at gagamitin din sa kampanya sa pagtakbo niya bilang mayor ng Barobo, Surigao del Sur. Kung hindi raw magbibigay si Ang ng 300 million pesos, idadamay raw siya ni Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. So kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Pagdating ng Hunyo, nakatanggap ng impormasyon si Ang na lumapit na nga sa PNP CIDG si Totoy at nagsumite ng sworn statement. Idinawit niya nga si Ang at 3 anak nito sa kaso ng missing sabongeros. Idinamay rin daw ang pati ang celebrity malapit kay Ang na si Gretchen Barreto. Sabi ko, anong kasalanan namin? Ba't mo kami sasama? Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ang kumisa-misa niya para sa marketing lang niya. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Sa uli, ito ang mensahe ni Atong Ang sa pamilya ng mga nawawalan sabongero. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan.
Kaparehon, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ibubulgar daw ni alias Totoy kung sino ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Hamon naman ang kampo ni Atong Ang, labanan na lang ebidensya. Nasa Frontline ng balitang yan, Cheryl Cosim, exclusive. Tinuring ko siyang tatay, pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Mensahe ito ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa negosyanteng si Atong Ang. Sinampahan ni Ang si alias Totoy ng patong-patong na reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Kabilang dyan ang may kaugnayan sa umano'y pangingikil ni alias Totoy ng 300 million pesos kay Ang para hindi raw idawit ang negosyante sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero ayon kay Totoy, siya pa nga ang sinubukang patahimikin ng kampo ni Atong Ang. Umabot daw ng kalahating bilyong piso ang alok. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cyril. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa. Pagdidiin ni alias Totoy, si Atong Ang talaga ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Katunayan, kasama raw ni Ang kanina sa prosecutor's office ang dalawang dumukot sa mga sabungero. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sabungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tattoo yan sa paa. Magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Umabot na raw sa 108 sabungero ang umano'y ipinapatay ni Ang. Hawak daw ni alias Totoy ang USB kung saan nakalagay ang mga ebidensya. Ibubulgar pa raw ni alias Totoy ang mga sangkot na pulis para makarating kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinaladkad din ni alias Totoy ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Imposible raw na walang alam si Barreto, lalo't miyembro siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sabongeros? Yes, Cyril, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin para mapatunayan natin. Sa lahat ng paratang ni alias Totoy, may buwelta ang kampo ni Ang. This is all a matter of evidence. If he has evidence, bring it to court. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Itinuturing na ng DOJ na suspect sa mga nawawalang sabongero ang businessman na si Atong Ang at aktresa si Gretchen Barreto. Nanindigan naman ng palasyo na walang sasantuhin ng pamahalaan para makamit ang hustisya. Matapos masangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero kasama na sa iimbestigahan ng Department of Justice ang businessman na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Sila ang itinuturong nasa likod ng mga nawawalang sabongero ayon sa pahayag ng whistleblower at isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Pero giit ni Justice Secretary Boying Remulla, hindi magiging madali ang investigasyon. We will have to include them as suspects. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sa ngayon, aaralin muna ng prosecutors ang mga ebidensya laban kina Ang at Barreto. So that we will know what cases to file properly. Kasi siyempre may specific cases yan na kinakailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors.
May ideya na raw ang DOJ kung saan eksaktong lugar sa Taal Lake ang pwedeng sisirin para mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero. Bukod sa DOJ, handa rin daw makipagtulungan ng National Bureau of Investigation o NBI sa PNP sa paglutas sa kaso ng mga missing sabongero. Sakaling matagpuan daw ang labi ng mga sabongero, magsasagawa raw ang NBI ng forensic examination. We have the capability. May DNA kami, may examiner kami, forensic. Kahit na buto na lang, kahit bangkay na lang, ma-identify namin yun. Sabi naman ng Malacanang, depende pa sa magiging investigasyon ng DOJ kung gagawing state witness si alias Totoy. Ang sigurado raw, walang sasantuhin ang pamalaan sa investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Himayin pa natin ang issue sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Makakasama natin sa talakayan ngayong gabi ang Dean ng College of Law ng Baliwag University at Senior Partner sa Divina Law, si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Good evening po, Attorney. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Good evening, sir. Thank you for joining us. Sir, kasi so far, what we have apparently right now pa rin is parang he said, she said situation. Apparently, murder, yung paglibi ng mga sabongero sa Taal versus extortion, bribery, and so on. In cases like these, na so far, he said, she said, what does it take for the cases to, any of the cases to move forward in a court of law? Anong ebidensya ang magiging matimbang sa korte? Alam mo, Bok Ed, yung salita ng isang tao na nagsasabing siya ang mastermind, no, ay hindi sapat para makonvict yung mastermind. No? Kailangan may corroboration. Kailangan may magko-corroborate na physical evidence o iba pang testimonya para suportahan yung aligasyon na ito nga ang sinasabing mastermind. No? Unang-una, kung ang kaso ay murder, may mga elemento yan na kailangan ma-establish ng prosecution. Ang burden of proof, no, ay nasa prosecution. Una, para maging murder, kailangan may namatay. Ano ba ang katibayan ng death? Kailangan may bangkay. Kasi kung wala yung corpus delicti or body of the crime, paano mong papatunayan ang murder? Mahirap patunayan na may pinatay kung wala yung bangkay. So yun ang una. No? Pangalawa, kailangan yung intent to kill o yung mens rea, guilty mind. And the act mismo, paano pinatay. So kailangan ipakita yon through evidence. Hindi sapat yung salita lang. Kailangan may physical evidence na magko-corroborate doon sa guilty mind o yung intent to kill at saka yung actus reus or the act itself kung paano siya pinatay. So ito yung mga kailangang patunayan ng prosecution. Para maging murder, kailangan may qualifying circumstance. Ibig sabihin, kailangan may evident premeditation, pinagplanuhan. Kaya kahit hindi physical na naging involved yung alleged mastermind, no, hindi siya physical na nakibahagi sa pagpatay, pwede siyang managot katulad mismo nung pumatay sa pamamagitan ng tinatawag na conspiracy o pagpaplano, pagsasabuatan. Sa conspiracy kasi, the act of one is the act of all. Ganon din, pwede siyang maging principal by inducement. Bagamat hindi siya pisikal na pumatay, kung siya ang nag-utos, siya ang dahilan kung bakit ito nangyari, ay pwede siyang managot tulad mismo nung may direct participation. Attorney, papunta kami nga doon sa issue ng body of the crime. In the event, wala nga pong bangkay. Kasi nga ngayon, wala pa pong nakikita. Kung sakaling wala pong bangkay na makuha doon sa sinasabing pinagtapunan sa Taal Lake, paano po uusad ang kaso? Mahihirapan. Pero hindi naman imposible. May mga kaso na in the past na napatunayan pa rin kahit wala yung mismong bangkay. Pero dapat may forensic evidence man lang. No? Meron man lang tayong blood stains, DNA samples na makukuha sa scene. Kailangan kasi mapatunayan natin na namatay talaga. Yung fact of death ay kailangan ma-establish para ito ay maisampa sa piskalya o sa hukuman. Hindi kasi magko-qualify. Hindi magiging murder kung hindi mapapatunayan yung fact of death.
Pero attorney, what about in this case allegedly doon sa Taalik Nilibeng? Kasi water speeds up decomposition by several factors. And you're talking about something that may have happened more than a year, up to 2 years ago. Yeah. So kung ganun, parang medyo maliit ang chance o mahirap makahanap ng corpus delicti. Maaaring makakuha halimbawa ng mga buto o mga remains at ma-match through DNA sampling, no? At kung sinasabi ng mga 100 bangkay, makakuha ka ng maraming buto o kalansay sa nasabing lugar, pwede ng circumstantial evidence na magpapatotoo o magko-corroborate doon sa salaysay ng testigo. Pero hindi nangangahulugan na yung whistleblower ay absuelto. Kasi kung umaamin siya na siya ay kasama o nakibahagi directly sa pagpatay, siya ay isa sa mga suspect at isa sa mga kakasuhan. Para kasi ikaw ay ma-discharge at maging state witness, kailangan may mga requisites yan. No? Number 1, yung testimonya mo ay dapat kayang i-corroborate o suportahan on material points ng mga physical evidence para malamang totoo sinasabi mo. Sabi mo, doon tinapon. Dapat mapatunayan na mayroon ng bangkay o mga remains, mga kalansay na makikita doon sa lugar. Pangalawa, dapat hindi ikaw ang pinaka-guilty. Dapat ikaw ang least guilty sa lahat ng nag-participate. No? At dapat wala kang prior conviction ng anumang offense involving moral turpitude. So ito yung mga requisites bago ka maging state witness. Oo. Attorney, kung sakali lang naman po mag-move on tayo kung walang bangkay na makita, walang DNA na makita dun sa crime scene, may sinasabi si Patidongan, may hawak siyang USB na may lamang ebidensya. We don't know what's inside that USB po. Pwede po yun mag-corroborate or mag-support para magkaroon ng substance yung kanya pong accusation? Yung kasing fact of death, physical evidence ang corroboration doon. Kailangan kasi may malink tayo doon sa mismong biktima. Mahirap magkaso ng murder kung hindi mo alam kung sino yung pinatay. So kailangan ma-identify muna sino ang biktima. I mean, kakasuhan mo siya ng murder. Sino ang minurder niya? Sino ang pinautos niyang ipapatay? Alam ko, naiintindihan ko na mahihirapan, pero kailangan kasi ma-establish yan doon pa lang sa level ng prosecutor. Kung yung USB na sinasabi ay naglalaman ng testimonya, usapan, pag-uusap ng mga tao na sinabing, sige, ipapatay nyo yan. Circumstantial evidence ang tawag doon. Hindi siya sapat. Kasi ang proof na kailangan natin, ang quantum of evidence required ng hukuman ay proof beyond reasonable doubt. Kailangan ma-establish lahat ng elemento. Kailangan mapatunayan na patay nga talaga yung sinasabing biktima. Pangalawa, kailangan mapatunayan na yung biktima na yon ay naroroon sa scene. May maglilink sa kanyang physical evidence. Bago man lang ito pumasa dun sa requirement ng proof beyond reasonable doubt. Okay. Maraming salamat po, Divina Lopez, Senior Partner and Dean ng College of Law ng Baliwag University, Attorney Enrique Buco de la Cruz. Good evening, sir. Kambyo tayo sa ibang balita. Ng agaw ng baril at walang habas na baril sa loob mismo ng presinto, ang isang lalaking inaresto ng mga pulis sa Cavite. Napatay ang mismong suspect, pati ang isang pulis. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Maalingaw ang mga putok ng baril sa loob ng presinto sa Carmona, Cavite. Dahil sa takot, sumiksik sa sulok ang isang lalaki. Nagtago naman sa mesa ang isang babaeng pulis at isa pang lalaki. Tila may binalikan naman at ginantihan ng pamamaril ang isa pang pulis. Sumunod na maririnig ang iyak at sigawan ng mga tao. Maya-maya, tumahimik na. Tumambad ang duguan at wala ng buhay na lalaking yan na walang habas na namaril sa presinto. Namatay rin si Police Master Sergeant Joel Mendoza habang isa pang pulis ang sugatan. Sa investigasyon, unang hinuli ang lalaki dahil sa reklamong trespassing. Tila naburyong ang lalaki sa paghihintay ng clearance para makauwi matapos umatras ang mga complainant. Doon na niya inagawan ng service firearm si Mendoza at walang habas na nagpaputok. Kwento ng mga kapitbahay ng gunman, kakaiba ang kinikilos nito bago mahuli. Makyat siya doon, nagbaging siya din dito. Tapos dire-diretso siya. Tingin ko may something. Hindi siya normal, oo. Oo, saka ano siya parang high parang wala sa parang
Para siyang yung nakainom na may yung hangover. Sa investigasyon ng mga pulis, bagong laya raw ang lalaki sa Iwaig Prison noong Hunyo. Imbis na umuwi sa Basilan kung saan siya nakatira, sa Carmona, Cavite muna siya tumuloy. Tumanggi muna ang Carmona Police na magbigay ng karagdagang pahayag habang patuloy ang investigasyon. Agad namang ililibing ang lalaking namaril alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Cavite Police Provincial Office sa pamilya ni Mendoza. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasa batang higit 10 milyong pisong halaga ng mga umano'y smuggled na karne at sibuyas sa isang warehouse sa Maynila. Ang mga produkto galing pa raw sa China. Nasa Frontline, ang balitang yan si Gio Robles. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at ng Department of Agriculture ang warehouse na ito sa kahabaan ng President Quirino Extension sa Paco, Maynila. Tumambad sa loob ang mga nakaimbak na karneng pinaghihinalaang smuggled o iligal na ipinasok sa bansa. Hile-hilera ang mga kartong naglalaman ng karne ng baka, Peking duck at bacon na umabot sa higit 10 milyong piso. Bukod sa mga frozen meat, tumambad sa mga otoridad ang sako-sako sibuyas na nakaimbak sa cold storage facility na ito. Gaya po nito, ayan, ang lalaki ng mga sibuyas na posibleng galing sa China. Tanging caretaker ang naabutan ng mga otoridad. Wala siyang naipakitang dokumento na nagpapatunay na legal ang mga produktong inangkat mula sa ibang bansa. Inaalam din ng NBI kung may permit ang mismong warehouse na sinalakay. So doon pa lang malaking chance na talagang smuggled ito lahat kasi mismo itong cold storage which is dapat mayroon tayong permit, wala ring permit ito. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang may-ari ng warehouse na hindi nahagilap sa lugar. Dawit din ang mga negosyong parokyano umano ng mga frozen meat ng warehouse gaya ng mga supermarket at restaurant. Lahat po ng tumatangkilik dito sa mga smuggled products, kakasuhan po natin sila. Siyempre, nagka-cater sila sa smuggled products. Nakatakdang sirain ang mga produktong hindi dumaan sa tamang inspeksyon at pinangangambahang mapanganib sa kalusugan ng tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isa pang nasabat na kumpiska sa entrapment ng NBI ang higit 3 milyong pisong halaga ng substandard vape products sa Parañaque. Ayon sa NBI, talamak daw itong binebenta online. Nasa Frontline na balitang yan, Elaine Fulgencio. Sa bodycam footage na ito, makikita ang mga nasabat na kahon-kahon ng vape products na isinakay sa isang closed van sa Parañaque City. Itong mga dala niyo po na yung sasakyan ay mga unregulated Coral Wing. Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaking yan nang arestuhin sa entrapment operation ng NBI Cavite North District Office. Kabilang sa nahuling middleman at ang driver. Nagkakahalaga ng 3.9 million pesos ang nakumpiska na higit 8,000 piraso ng vape products. Ayon sa NBI, ang mga nasabat na vape product ay hindi rehistrado at itinuturing na substandard ng DTI. Marami na kaming natanggap na reklamo tungkol dito. Unregulated, substandard. Kung yung regulated nga masama sa ating health, yung unregulated pa kaya, yung substandard pa kaya. Talamak daw itong iniaalok online kung saan pwedeng umorder ang kahit sino. At ang ikinababahala ng otoridad, posibleng nabebenta rin ito sa mga minor de edad. Online ito ang distribution. Whosoever is or are interested, pwede silang makipag-transact. Todo tanggi naman ang dalawang sospek. Napag-utusan lang po kami. Pera lang din po kami ng kumbaga delivery fee, kami lang mag-atid. Ganon. Ayun po nangyari. Pero hindi rin po talaga namin alam na gano'n yun. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Inaalam pa kung saang bansa galing ang mga nasabat na vape products at kung sino ang nagsusupply nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Gusto ni Interior Secretary John Vic Remulla ng kapangyarihang magsuspinde ng klase. Kasunod ito ng pagkadismaya ng ilang magulang dahil late ang anunsyo ng suspension kanina dahil sa masamang panahon. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Sa kasagsagan ng ulan kaninang umaga, inabutan namin naglalabasan ng mga estudyante at kanilang mga magulang sa Barangka Elementary School dito sa Marikina. Lahat sila pauwi na dahil suspended ang klase sa lungsod simula alas 10 ng umaga dahil sa masamang panahon. Ang hinaing lang ng mga magulang, sana'y mas inagahan ang anunsyo. Dapat kasi maaga pa lang sinasabi na nila na suspended kasi mahirap din yung paghatid sundo lalo ng tag-ulan. Agahan talaga kasi para hindi na nahasal yung mga pang-umagang batch. Nagsuspende rin ng klase ang Muntinlupa City simula alas 12 ng tanghali kanina. Ayon kay Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, hindi raw basta-basta ang class suspension dahil dapat nakabase sa datos at siyensya. 6 a.m. onwards, hindi naman siya malakas na ulan ang inaasahan. Mag-clear up pa siya. So, nung further monitoring namin, ang lumalabas, ang forecast is in the afternoon, no? Yung mga tanghali onwards. So, dun kami nag-base. Sinikundahan naman yan ni San Juan City Mayor Francis Zamora. No one can really tell or forecast, no? Talagang the whole day ba ulan, sa morning lang ba? So a lot of it really has to be based on judgment and discernment. Ilang classroom din na binaha sa Cagayan, kaya nagsuspinde ng klase ang ilang bayan. May maaga na ring nag-anunsyo ng suspension para bukas. Pero may mga lugar ding hindi nagsuspinde gaya sa paaralang ito sa Bagao. Pero imbes na magklase, tulong-tulong ang mga estudyante sa pag-alis ng naipong tubig sa mga silid. Sa gitna nito, hihingi ng permiso si Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdedeklara ng class suspension pag masama ang panahon. Hindi ko lang bibigay sa akin pero hihiligin ko. Ang practice ko ng governor ako, talagang sisihatin ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin ang announce mas maaga. Pag-aaralan naman daw ito ng palasyo. Pero as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po muna mananatili. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi pa rin ganap na bagyo pero hindi pa rin nawawala ang tsansang lumakas pa ang binabatayang low pressure area sa bansa. Huling namataan ng LP sa dagat malapit sa Sabtang, Batanes. Mabagal itong kumikilos pa West Philippine Sea. Sa track ng Pag-asa, papunta ito sa Taiwan ngayong weekend. Habang nasa bansa, pinalalakas ng LPA ang hanging habagat. Dahil po dito may heavy rainfall warning naman sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Metro Manila hanggang bukas. Ibig sabihin, malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa mga lugar na ito, kaya posible po yung pagbaha. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay makararanas din ng pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Showbiz tonight na tayo. May panibagong milestone ang Filipina Broadway star na si Lea Salonga. Siya lang naman ang first ever Pinay na magkakaroon ng sariling star sa Hollywood Walk of Fame. Ginawaran si Lea sa category ng live theater and live performance. Pinangunahan ng Manila International Film Festival ang pag-nominate sa kanya. Kasama si Lea sa Walk of Fame Class of 2026 kung saan kabilang din ang ibang celebrities gaya ni Miley Cyrus, Timothée Chalamet at Gordon Ramsay. Magpapakilig naman for the second time ang hit series na Ang Mutya ng Section E. Sabi po, hindi ko talaga maalala. I would only scar JJ the way my father scarred us, especially Keegan. Una pa lang, di ba? Gusto mo na siya saktan. May plano ka na saktan siya, di ba? Yuri. Huwag mo siya papuntahin dito. Ayaw mo siya makita. Pasilip iyan sa Book 2
ng serye with a title na The Dark Side. Pero mas exciting this time, hindi na lang kasi pakilig dahil parang mas seryoso at mas malalim na ang emosyon. Bukod kina JJ, Kiefer at Yuri, may mga bagong karakter din na papasok sa Season 2. Pero bago yan, tutukan muna natin ang first chapter ng Ang Mutya ng Section E, 6:45 p.m. dito sa TV5. Marami rin akong exciting chika pa na baon kaya dyan lang kayo. Susunod, ilang kaanak ng missing sabongeros naniniwala sa mga sinisiwalat ni alias Totoy. Prime Water gustong paimbestigahan sa Kamara dahil sa umunoy irregularidad sa kanilang serbisyo. Bangga ng pampaserong barko at fishing vessel sa Lucena, Quezon sa pool sa video. At Alas Pilipinas pasok sa semifinals ng VTV International Women's Volleyball Cup matapos lampasuhin ng Thailand. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang pagsalpok sa truck ng rider at kanyang angkas sa Bantay, Ilocos Sur. Tumila po ng mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo. Pareho namang naka-helmet ang mga biktima. Nakaligtas sila bagamat nagtamo ng sugat. Naniniwala ang pamilya ng missing sabongero sa mga sinasabi ng whistleblower na si alias Totoy. Ilan sa kanila ang nagsabi ring matagal na silang may impormasyon kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Siya ang 14 anyos na si Maison Ramos. Sa halagang 1,000 piso, naengganyo raw ang binatilyo para tumulong sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna para magpakain ng manok. Pero mula December 30, 2021, mahigit 3 taon na ang nakalilipas. Hindi na muling nakita si Maison. Isa siya sa higit 100 sabongerong misteryosong nawala mula noong 2021. Sa paglantad sa publiko ni alias Totoy na pinangalanan ang 3 mastermind sa missing sabongeros, kabilang na ang may-ari ng World Pitmasters Cup o WPC na si Charlie Atong Ang. Naniwala at sinuportahan siya ng mga kaanak ng missing sabongeros. Kabilang na ang tiyahin ni Maison. Hindi naman po siya magbuwis ng buhay kung hindi naman po siya magsasabi ng totoo. Walang pinangalanan ng pamilya pero gate nila matagal na silang may impormasyon kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng binatilyo. Ang hiling nila, sana po ay mahukay na po yung Sand Lake para po kahit pa paano ay makuha po namin kahit buto po nung pamangkin ko. Sa sabungan naman sa Maynila, huling nakita ang kapatid ni Gerald na si Eric Legaspi. Nagpasalamat at tiwala rin siya sa nilantad ni alias Totoy. Kung hindi naman po siya magiging tanang kamay ni Mr. Atungang, bakit niya po isasalaysay na yung mga nawawalang sabungero ay siyang may kagagawan na pinapuntan niya sa tali. Sa programang Ted Filon DJ Chacha naman sa Radyo 5, hindi na raw nagtaka ang pamilya Lasco sa mga lumutang na pangalang sangkot. Oo naman po. Day 1 pa lang alam na ho namin. Alam na rin ho namin na siya. Itong alias Totoy will bridge that gap. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sino nga ba si Charlie Atong Ang at bakit siya didawit sa mga nawawalang sabongero? Balikan po natin ang kinaharap niyang mga issue noon na minsan naglagay sa kanya sa headline ng mga balita. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Unang naging laman ng balita ang pangalan ni Atong Ang sa kasagsagan ng kontrobersyal na plunder case laban kay former President Joseph Erap Estrada noong 2001. Ang kauna-unahang kasong pandarambong na humantong sa pagkakakulong ng isang dating Pangulo.
Sa gitna ng mga paratang ng pangungurakot at pagtanggap ng suhol mula sa weteng, isa ang pangalan ni Ang o Charlie Chu Hai Ang sa mga matunog na lumutang. Sa gumulong na kaso sa Sandigan Bayan, tinukoy si Ang bilang isa sa mga malapit na kaalyado at umano'y tagapamagitan ni ERAP sa pagkalap ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa operasyon ng weteng at mga tobacco excise tax shares. Tumakas si Ang patungong Amerika matapos madawit at maging co-accused sa 4.1 billion plunder case ni ERAP. Hindi nagtagal na aresto siya ng FBI at na-deport pabalik ng Pilipinas. Habang nakakulong, umamin siya sa mas magaan na kaso kapalit ng plea bargain. Taong 2007 nang makalaya si Ang at bumalik sa negosyong alam na alam niya, ang sugal. Isa na dyan ang operasyon ng online sabong. Hanggang sa nadawit na ang pangalan niya sa isa sa pinakamisteryosong kaso sa bansa ngayon, ang pagkawala ng dose-dosenang sabongero. Mariing itong itinanggi ni Ang. Handa raw siyang harapin ang kontrobersya at makipagtulungan sa investigasyon. Wala naman kaming history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sinasabi ko lahat ng totoo. Ang nagdiin sa kanya ang dating head ng security ng ilang farm at cockfight arena ni Ang na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan. Sa ngayon, kasama na sa investigasyon ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabongero sina Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Sa kabila ng kanyang kinakaharap na kontrobersya, para kay Atong Ang, siya ay simpleng negosyante lamang. Game boy at lover boy pa nga. Pero para sa mga dumidiin sa kanya sa pagkawala ng mga sabongero, siya ay mukha ng sistemang matagal nang iniuugnay sa pera, sugal at kapangyarihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Gustong paimbestigahan sa Kamara ang umunoy pumapalyang serbisyo ng Prime Water. Si Zambales 1st District J. Kong Hun ang naghain ng House Resolution para sa investigasyon. Apektado raw kasi maging ang kanyang mga kababayan sa problema sa serbisyo ng Prime Water. Pero pag-iliw ni Kong Hun, walang bahid ng politika ang gusto niyang investigasyon na pag-aari ng mga bilyar. Nakikita naman ng mga kababayan namin doon kung ano yung problema, kung gaano kasama yung kanilang serbisyo. So, hindi ito pwedeng tignan as a political issue actually dahil sobrang dami ng tao na apektuhan. Suportado naman ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang House Resolution para imbestigahan ng Prime Water. Wala pa namang pahayag dito ang naturang kumpanya. Kahit marahil yung mga ibang congressmen, pare-pareha kami ng problema sa local. Actually, yung local water district namin, pinasuspend nila yung operations, pero nakakuha po sila ng TRO. So, tuloy pa rin yung operations. Yun nga lang, syempre yung satisfaction ng mga consumers, talagang gatulo. Sa pool sa video ang salpukan ng pampaserong barko at fishing vessel sa Lucena, Quezon. Ayon sa Philippine Coast Guard, kakalis pa lamang pasado alas 7 kaninang umaga ng passenger Roro na MV Peña Francia nang makabangga nito ang FV Senior Fernando II. Agad pinabalik ng Coast Guard ang pampaserong barko na may sakay na 82 pasero at 26 na sasakyan. Nayupi at wasak ang ilang bagay ng pampaserong barko at ng fishing vessel. Wala namang nasaktan. Lalaking naglilinis ng kanyang shotgun, aksidenteng nabaril ang kanyang ina. At Unchained Love actor na si Dylan Wang may pamatay na face card sa bago niyang IG post. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Aksidenteng nabaril at napatay ng isang lalaki ang kanyang ina sa Haniway, Iloilo. Base sa investigasyon, nililinis noon ng suspect ang kanyang homemade na shotgun. Aksidente niyang nakalabit ang gatilyo at tinamaan sa balikat ang 77 years old niyang nanay. Dinala sa ospital ang biktima pero sa haba ng biyahe ay naubusan ito ng dugo kaya namatay. Sumuko naman sa mga pulis ang kanyang anak pero pinalaya rin kalaunan dahil hindi nagdemanda ang kanyang pamilya. Nakahakot ng 2 international award ang coming-of-age drama movie na Sunshine. Nagwagi ang pelikula ng Narrative Feature Jury Award at Narrative Feature Audience Award sa 2025 Austin Asian American Film Festival. Sa jury citation, sinabing na-impress ang judges sa storytelling, setting at lead performance. Nagpasalamat naman ng lead actress na si Maris Recal at inaming hindi makapaniwala sa natanggap na parangal ng pelikula. Ipapalabas na ang Sunshine sa mga sinehan sa July 23. Abangan, Alas Pilipinas pasok na sa semifinals ng VTV Cup matapos talunin ng Thailand. Ang transformation ng asong pinana noon. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasok sa semifinals ng VTV International Women's Volleyball Cup 2025 ang Alas Pilipinas. Matapos silang lampasuhin ng Thailand, naka 3 straight sets ulit ang Alas. Early game pa lang ay pasiklab na sina Brooke Van Sickle at MJ Phillips. Nakatulong din ang puntos sina Vanny Gandler, Leila Cruz at Ea Laure para makuha ang panalo. 3 win streak na ang Alas. Susunod nilang kakalabanin bukas ang Russia para sa semifinals. Finlod with Purple Hearts sa IG ang Chinese actor na si Dylan Wang na napapanood natin dito sa TV5 sa Unchained Love. As usual, laban na laban ang face card ni Dylan as a model sa collab project ng kanyang clothing line at ng isa pang fashion brand. With purple flowers at backdrop, yan kaya Purple Hearts din ang comment ng kanyang fans. Pero bukod dyan, suportahan at panoorin din natin si Dylan Wang as Xiao Du, ang nagpanggap na eunuch sa Unchained Love para ipaghiganti ang kapatid niyang pinaslang. Ngayong gabi nga, nag-tea-date pa sila ng iniligtas niya sa alay na kamatayan na si Lady Boo. From strangers to getting to know each other ang atake. Subaybayan si Dylan Wang gabi-gabi sa Unchained Love 10:15 p.m. bago ang Frontline Tonight. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, naalala niyo ba yung asong pinana sa Murcia, Negros Occidental noong Pebrero? Aba, matapos po ang 4 na buwan, magaling na po siya. Kalunos-lunos ang sinapit ng aspi noon. 5 palaso na may nakausting bakal ang tumama sa kanya. Nasagip siya at inoperahan. Alala ko yan. Ito na po siya ngayon. Oh, nakakangiti na. Ako mismo nakakangiti na. At malayo sa dating itsura. Mukha na ngang model sa kanyang latest portrait. Deserve niya ang second life.
Patingin nga nung nakangiti dyan. In fairness, mukha nakangiti Nakangiti nga. nga siya. Oh. Maaliwalas na Ang yung happy kanyang- natin dyan para sa kanya. Yes. Nilaalala ko yung story niyan. Oh. Ang hirap basahin dahil kawawa Noon, naman. parang, paano nakangiti? Nakangiti. Ako din eh. Tinignan ko kayo na gusto ko makita yung nakangiting yan ah. Nakangiti nga siya. So, curious tayo ngayon kung paano ang sad na aso. Kung ano itsura. Kailangan natin maghanap ng Oo. storya na sad. Kasi meron tayong nakangiti. Yes. For her sake. For her sake. Kasi hindi yan makatulog. Para sa iyo, Johnny, maghahanap Maghahanap sila ko eh. ng Yun. picture namin Lagi na lang kami nakasimangot, nakasimpaktol na aso. Simpaktol. Alasig daw yun. Yan po, 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.